natin si Pulongski, mga kababayan. Congressman Pulong, change strategy or change narrative. Para-paraan para makatakas? Nako mga kababayan, itong si Pulong ay napabalita dahil nga po idininay yung kanyang world tour. Okay, hindi pinayagan. Sa madaling sabi, dahil nga 17 o 16 na bansa ang kailangan niyang puntahan sa loob po ng 2 buwan, mga kababayan. Sabi ko nga walang hiya to. Kung dito sa Pilipinas, nagagawa niyang hindi magtrabaho, doon sa pagpunta niya sa ibang bansa, anong gagawin niya doon? Sabi niya, work-related. Diba? Work-related. Paano naging work-related yun? Mga kababayan, nandun na yung opisina niya sa ibang bansa? Ha? Kung OFW ang kanyang pupuntahan, kanyang aasikasuhin, hindi naman niya trabaho yun dahil hindi niya constituents yun. Diba? Ngayon, ito po yung balita. From 16 countries to 2. Paulo Duterte amends travel request, mga kababayan. Ayan. Binago ni Pulongski yung kanyang request. Kasi nga, ngayon, mga kababayan, sabi dito, Davao City 1st District Rep. Paulo Duterte has revised his request for travel authority from an initial 16 country proposed visit to now just covering the Netherlands and Australia. An official from the House of Representative stated. Mga kababayan, eto sana wag nyo pa rin payagan. Di ba, Ma'am Becca Marquez? Amoy putok na yan tulad ni Sarah, sabi ni Dan Zenon. Sino si Buganzon? Anyway, etong si Pulongski, mga kababayan, sana wag payagan na makalabas. Kasi ito, change strategy lang to Inamendahan or binago, inedit niya lang yung kanyang request, yung kanyang travel authority, mga kababayan, pero isa lang din naman ang pupuntahan nito Remember dun sa kanyang sinabi nung 16 country, mga kababayan, sa loob ng 2 buwan? Ang sinabi niya, inilagay niya lang yung iba dyan para hindi magkaroon ng atraso or hindi magkaroon po ng aberya sa mga pupuntahan niyang bansa. Tama? Kundi daw, titingnan ninyo, as long as makalabas ng bansa itong si Pulong Duterte, mga kababayan, hindi na ito babalik. Diba? Dahil alam naman natin si Eric Yap, ang kanyang mga asset, nakasama po niya dito sa rock netting anomaly, mga kababayan, ay na-freeze na yung asset. Ibig sabihin, iniimbestigahan na or iimbestigahan na. Kapag naimbestigahan ito, mga kababayan, may makakasuhan at may makukulong. At kapag may probable cause, etong si Eric Yap, damay si Pulong Duterte. At syempre mga kababayan, isa pa, may plunder case na ipinay laban kay Sara Duterte. And according to Trillanes, mga kababayan, hindi lang kay Sara Duterte ang issue na to. Dahil maging ang mga Duterte, ang magkakapatid, Baste, Pulong, Mans, mga kababayan, ay mayroong kinalaman. Sila po ay binibigyan ng pera, 'di ba? Galing sa drug lord, galing sa pogo. So maaring sabit talaga yung pangalan. In a statement on Wednesday, Executive Director Jose Marmol Salonga of the Office of the Secretary General said that they have received Duterte's first request, to which the chamber replied by seeking more details. Salonga said the House also requested a revised submission as the travel will overlap with the session days, as the 20th Congress will resume its session by January 26, 2026. The House of Representatives confirms receipt of the request for travel clearance from Representative Duterte. The initial request dated December 1, 2025 sought approval for travel from December 15 to February 20. Yan yung una niya. Tapos ngayon, mga kababayan, in line with this, the House sent a letter to Representative Duterte requesting additional details and a revised submission
to facilitate proper evaluation given the overlap with official session days. According to Salonga, Duterte submitted a revised travel request for the Netherlands and Australia from January 3 to January 30. Ano na lang, almost 1 month. But then again, mga kababayan, mga ka-GP Natics, malinaw dito ang sinasabi ko na once ito ay nakalabas na ng bansa, 'di ba? Mas mahihirapan tayo na panagutin ito if in case na may mga bubuksang kaso or investigasyon laban sa kanya. Kasi tandaan natin mga kababayan, ang nagpasimula or ang naglabas ng statement para imbestigahan itong si Pulong ay itong si Congressman Tino, 'di ba, ng ACT teacher. 'Di ba yung pumalit kay kay Castro, kay Franz. Ay tama ba? Yung pumalit kay Franz Castro, mga kababayan. Siya po ang nagpapaimbestiga dito kay Pulong. At alam natin, ulitin ko, kapag may investigasyon, ipapatawag 'yan. Diba? Ipapatawag yan. Kailangan natin siyang humarap. Baka mamaya, kapapatawag ng kapapatawag at dahil mayroong mga mahalungkat, baka hindi na rin magpakita. At isa pa, mga kababayan, baka itong paglipad ni Pulong, ano pa, GP? Baka yung sinasabi ninyo, na aayusin nito yung pera. Kasi maaari ganito yan, mga kababayan. Di ba, inamyendahan niya, nirevisit niya, nirevise yung kanyang request. Pwede kasi na, okay, baguhin natin yung naratibo, 2 na lang na bansa. Pagdating doon, mga kababayan, 2 bansa na lang. Pero, dahil nasa ibang bansa naman sila, dahil pinayagan mo nang lumabas, pag nakalabas na si Pulong, dahil meron naman siyang passport, maglipat-lipat na siya ng bansa, may pera naman. Hindi mo na yun mapipigilan. 'Di ba? Mga kababayan? Sabi ni Ma'am Rica, wag payagan si Pulong forthwith. No joke, no joke. Magpapatanggal ng tattoo yan, kaya takot, Ma'am Megumi Ukano. Yan naman po ang mali. Ganito, si Pulong Duterte ay hindi pwedeng magpatanggal ng tattoo. Bakit? Do you have any idea, mga kababayan, kung bakit? Naomi Shin, shoutout kung bakit hindi pwede magpatanggal ng tato itong si Polonsky? Mga kababayan, ganito, sabihin ko sa inyo, si Pulong, ayon kay Trillanes, ay member ng Triad. Okay? Chinese Triad. Ngayon, sabi ninyo, magpapatanggal siya ng tato para hindi siya ma-identify na member ng Chinese Triad. Mali yun. Bakit? Kapag ikaw ay member ng Chinese Triad, tapos yung tattoo mo na nagbibigay tanda na ikaw ay member, pag yan ay pinaalis mo, mga kababayan, at itinago mo, nangangahulugan po yan ng kamatayan. Bakit kamatayan? Kasi kasi po mga ka-GP Natics, kapag pinaalis ni Pulong, pinabura niya yung kanyang tato, ibig sabihin, dinidinay niya na siya ay member ng Chinese Triad. Ang pagdinay po na siya ay member ng Chinese Triad, yan po ay malaking kasalanan. Mortal sin po yan sa samahan ng Chinese Triad. Sa makatuwid, mga kababayan, kapag dininay mo sila, kapag nahuli ka, tepok ka. Tepok ka. Papatayin siya. Tama. Papatayin siya ng mga kadana niya. Oo. Chinese Triad Dragon GP. Tama, Mama Rose Oimatsu. Diba? Kapag pinabura niya yon, papatayin siya. Kasi dinidinay niya na siya ay isang member. Kasi bawal sa triad na may parusa. Magde-deposit yan sa mga bansa na pupuntahan. GP si Atong ang nagtatago na. Wala akong balita kasi hindi ko yun eh.
hindi ko alam kung ano ngayon ang nangyayari kay Atong Ang. Sa totoo lang. Simula nung mga kababayan na wala na tong si General Torre, parang wala na akong gana dyan sa sa Missing sa Bungeros. Oh. Tama po, pagtatraidor yun sa samahan, kaya ang parusa nun ay kamatayan. So, hindi magagawa yun ni Pulong. Itatago niya lang, hindi ipapakita, i-deny. I-deny na, mga kababayan, hindi yun pag-deny na, hindi ako member ng triad, ganon, hindi ganon. Ano lang siya, kumbaga, mananahimik na lang. Better na sasabihin niya, hindi po ako sasagot, ganon. O kaya, yung rights niya, ipagpipilitan niya. O, sasabihin niya, irrelevant, something like that, mga kababayan. At yung lagi pong isinisigaw, laging sinasabi ng mga nagtatago, di ba? Yung may mga itinatago, dyan sa kamera, maging dito po sa Senado kapag tinatanong mo. Ano yon? Yung lagi nilang binabanggit. Oh. Alam nyo na yon kung lagi nilang sinasabi. Yung rights nila, mga kababayan. Kaya ako, naniniwala ako na dapat hindi talaga si Pulong payagan pa rin. Kasi kapag pinayagan ito, meron na siyang pagkakataon na, syempre, pag naka-flight na to, doon na siya magpapalipat-lipat. Oh. Inalis niya lang yung iba. Pinaiksi niya. Pero mapipigilan mo ba siya na maglipat-lipat ng bansa kapag ginusto niya? Hindi mo na yan mapipigilan. Ang pinakapagpigil mo lang ulit dyan, mga kababayan, ay ipakancel mo yung passport. Pero pag paano kung siya nag-seek na naman ng asylum sa bansa na pupuntahan niya? O, di mahihirapan na naman tayo. 'Di ba? Baka hindi na natin matanong yan. Oh. Tumitiwalag na siya sa grupo kapag pinatanggal niya. At ang pagtiwalag din sa kanila ay pinagbabawal din yan. Putol ulo. Oo, hindi rin pwede pakita yon. Kita mo sagot niya noon, over my dead body. Di ba? Okay? Isa-isa na silang magtatago. Parang si Saldi ko yan. Tama po kayo. Okay? So, ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Alam ko nabitin ng lahat, pero pasensya na kayo, kailangan talaga nating atiin yung oras natin. Okay, magkikita-kita muli tayo bukas po mga ka-GPnatics. Okay, salamat po muli sa inyong lahat at magandang gabi. Advance Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Salamat po sa mga nagbigay ng biyaya ngayon. Mga kababayan, sa lahat po ng Ma'am Gina 31, Rica Galang, Papa Cho, thank you sa inyo. Sa lahat ng mga nag-like, thank you. Sa lahat po ng mga nag-subscribe sa atin. At yung mga nag-unsub, thank you rin sa inyo mga kababayan. Thank you. Naging part pa rin kayo ng channel na ito. Okay? Ayan, Rica Galang, I invoke my rights for self-incrimination. Yan ang linya ng mga guilty. Di ba? Nakuha mo, Ma'am Rica Galang. Di ko na nga binanggit eh. Arigato, Mama Rose. Late na pala ako, sabi ni Ma'am Jocelyn Paray ko. Okay lang, meron namang replay. Di ba? Bye-bye po sa inyong lahat, guys. Thank you so much.